Hi guys, welcome dito sa Rasan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. You are strong. My inner strength, my inner stillness. Hindi ka natatakot. You are brave. Ganon. And wala kang kinakatakutan pag mga ganito. O kahit na kinakatakutan ng iba, hindi mo kinakatakutan. Hindi ka natatakot, lalo na ngayon. Kasi strong ka nga eh. You're strong inside and out. Your mind is also strong, no? Ganyan. Para bang majestic din yung personality mo kasi lion. At ano pa, ang energy mo ngayon. Balance pati guys. At parang relax, calm, na-refresh. No? So refreshing yung color eh. And you're more connected ngayon sa nature o sa Mother Earth. Ganon. And you feel light and balanced and comfortable. Maybe sa environment mo, yung situation mo ngayon. And merong nakawatch or nagbabantay sa'yo na mata. It's a protective eye or protection yan siya pag mga ganyan. To make sure na you're balanced and nag-heal, na patuloy na nag-heal. Yan. Ano pa? Ang energy mo ngayon? Ano tong mata na to? Yan ba yung parang umaatake? I see it. Parang nakikita ko na parang may nilalabas yung mata na yan eh. Yung nakamasid, no? Sa paligid mo. Yan ang nagmamasid sa paligid mo. Kung may mga atake, yan ang kumukontra. O yan ang umaatake sa mga umaatake sa'yo. Yan ba yun? Tama ba yun? Oo. Para bang may light. I see it. May light siyang nilalabas itong mata na to. Nakita ko eh. Yun ang nakita ko sa... Basta nakita ko lang siya using my... Ewan ko kung anong ability yan. Para siya may nilalabas guys na ano eh. Na sa mind ko nakita ko na parang siya may nilalabas na mahirap i-explain. Sa mind ko nakita ko na parang siya may nilalabas na light liwanag na pag may na-atake sa'yo, ina-atake niya din. Yan ang na-atake na protektado ka niya, binabantayan ka niyan. O parang nakafocus sa paligid mo. Yan ang nang-atake sa mga nang-atake sa'yo. No? Para ma-vanish. Para ma-vanish yung mga nang-atake sa'yo. O para lumayo, para ma-vanish. Para ma-vanish. Oo, para ma-vanish. Yung mga nang-atake sa'yo. See? Para ma-vanish talaga yung nabavanish eh. O kung mga elementals yan, para mamatay yung mga elementals. Ma-vanish. Yun na nga yun, ma-vanish. O, mga ganun. Or kung negative energy ay para ma-vanish din. Mga ganun ba? Oh.
See? Oh, yan ang nagpoprotekta sa'yo. Parang merong boundary na hindi sila pwedeng lumapit sa'yo. Pag lumagpas sila dyan sa boundary na yan, titirahin sila ng mata na yan na nagpoprotekta sa'yo. Parang mata yan siya. Or maybe that's angel. Angel ba yung mata na yan na sumisimbolo ng mata? Angel yan siya, guys. Yung sumisimbolo ng mata dyan na naka-watch out sa'yo, nagbabantay sa'yo. Angel yan. Ayan. See? Liwanag eh. I see it in my mind. Nakita ko. No? Mahirap explain eh. Kung parang makita, basta sa mind ko, nakita ko, parang vision ba, parang ganun. Pero sa isipan ko, na liwanag, yung lumalabas dyan. No? Liwanag. Tinitira ng liwanag na nabavanish. Ganun. Ganun. Pag mayroong, parang may nakalagay na ano sa'yo eh, na boundary. But this is a, parang may nagsiset ka ng healthy boundary, parang ganun yung Queen of Swords. Parang pag lumapit sila sa'yo, kunwari elementals, mavanish sila, titirahin sila ng bantay mo, ng nagbabantay sa'yo na yan, anghel. Mavanish sila. Ganun. Mamatay. Kung negative energy naman, vanish yung mga negative energy. Mga ganun. Ganun siya. Yung mga negativities. Ay, ganun siya, guys. And ano naman ang darating sa'yo? Proceed na tayo sa kung ano yung darating sa'yo. Ito ang darating sa'yo. Offer ba itong darating sa'yo na yan? Offer? Hindi. Hindi yun offer. It's a person. Yung darating sa'yo na yan. It's a person. Hindi. Hindi yan. Ibig sabihin, magsisimula ng mag-grow ka kasi hindi person, hindi offer. Magsisimula na mag-umpisa ka ng yung maging consistent ka sa mga sisimulan mo. May umpisahan ka na mag-grow na mag-grow na mag-grow o mag-umpisa ka na mag-grow. Ganon. Kunwari, more specific tayo. Mag-umpisa ka ng mag-grow niyan. Ganon. Yes, mag-umpisa ka ng mag-grow niyan, no? Ayan. Mag-umpisa ka ng mag-grow niyan. Alam mo yung continuous yung growth mo. Yung nag-grow ka. Pati yung mga, kunwari yung paghahasa mo ng kakayanan mo, abilities, o talento. Yan, mag-grow na mag-grow yan. Kasi hindi naman biglaan yan eh. Hindi porket may ability ka o may talento ka ay magaling ka na agad, no? Na expert ka na agad, na excellent ka na agad. Hindi ganon. Hasain pa yan eh. Mag-grow pa na mag-grow yan eh. No? Kumbaga, kung pagdating sa pagkanta, kailangan mong kumanta ng kumanta para mahasa yung boses mo at yung lalamunan mo at yung diaphragm mo. Ganon yon. Para gumaling ka lalo kumanta. Ganon yon sa practice mo. So parang ganon na din yan. Kung ano man itong mga umpisan mo, mag-grow na mag-grow. Ikaw mismo nag-grow ka na nag-grow. Maybe ganun din yung pag-accumulate mo ng knowledge, no? Sa finances mo, mag-grow na mag-grow yung income mo, yung in-income mo, yung kikitain mo, ganun ba? And ano pa, and mas lalo kang maging brave na umpisahan na, kasi may color red din, no? Maging brave ka na umpisahan. Kung dati naduduwag ka, ngayon brave ka na ngayon. Brave ka na umpisahan yung kung dati ay naduduwag ka o parang takot ka na umpisahan yan, ngayon ay brave ka na umpisahan yan. Hindi ka na magkakaroon ng doubt sa sarili mo na, alam mo yung brave, matapang ka na umpisahan yan. And you're eager and decisive na umpisahan mo na yan. Kasi hindi ka natatakot. Yung ganon. Alam mo, mapag-grow mo like business, yung gano'n. Kung dati ay takot ka, kunwari lang ha, sample lang yung business ha, kunwari dati takot ka mag-risk sa business ng mga kapital, no? Na mag-put up ng business. So, hindi sanay pa talaga guys ay
Kahit pangasanay, minsan syempre kapitalan mo yan, ganun ang negosyo O, magre-risk ka ng kapital, no? Talagang mangapital ka talaga pag negosyo. Walang negosyo na hindi ka mangapital. Kaya nga negosyo O, kaya kailangan pag magnegosyo ka, may ipon ka pang kapital. So, ganun. Business is a risk, no? Depende din sa business, merong volatile, meron namang safe, no? Ganun. So, ganun, na hindi ka na maduduwag, hindi ka na matatakot na mag-risk sa business. Sample lang yan sa business, pwede yan na yung isang umpisan mo, no? O yung ini-income mo, mag-grow na mag-grow. Yayabong, no? Dadami yung ini-income mo, no? Parang mag-expand ng mag-expand. May negosyo ka, ay mag-expand ng mag-expand. Mga ganun, basta there's growth, ganun. And when it comes sa love life mo, anong darating sa'yo? Anong mangyayari sa love life mo? Anong darating sa'yo sa love life mo? Guys, ang ganda. Ace of Pentacles. It's stability. It's a sign of stability. Alam niyo yung ma-attract mo yung seryosong offer, or may offer nga sa'yo na it's a huge offer, buo na offer, na i-offer yan sa'yo, no? Sa love life mo, or you will start to live together, the person na yun na mag-offer sa'yo ng huge offer. Ganon, pagdating sa love life mo. Yan. You will feel secured, stable sa offer na to. Sa ibibigay sa'yo ng offer ng tao na yan. By the way, sino mag-offer sa'yo nito? Nitong Ace of Pentacle na yan. Three of Cups. Someone na gusto niya makipag-reunite. Na magkaroon ng new beginning sa inyo. A reunion, yun ang gusto niya. And then new beginning. Bakit gusto niya makipag-reunite? Kasi ikaw yung laman ng puso niya. Yes, kasi ikaw ang laman ng puso niya, kaya gusto niya makipag-reunite. Alam niyo na, reunite Kasi nang problema siya, para bang nag-overthink, para nagkakaroon ng anxiety, isip ng isip yan sa'yo, ng problema, ganyan yung Nine of Swords. Hindi ka mawala sa isipan niya. Hindi ka mawala sa isipan niya. Hindi ka mawala sa isipan niya Kumbaga, na-stress siya. Parang problemado siya pag wala ka sa buhay niya. Ganon. Kasi there's reunion, no? Oo, nasasaktan pati siya na, alam yung, na-hurt siya at namumroblema siya, na-stress, parang nakakaranas ng anxiety, anxious, yung ganon. Parang tuliro utak niya din, tuliro yung utak niya, parang alam niyo, nag-illusion, nagde-daydreaming din yan, nagde-daydreaming. Yes, nagde-daydreaming yan siya sa'yo. Alam niyo naman yung daydreaming, di ba? Nag-imagine yan siya sa'yo. Madalas, nagde-daydreaming. Yes, madalas mag-imagine yan sa'yo yung tao na yan, na nagde-daydreaming ngayon, di ba? Ayaw niya nang mag-daydreaming. Ang gusto niya nang mangyari na in reality yung mga dinidreaming niya na actual na mangyari. Ganon. Na hindi na lang ilusyon sa isipan niya, kundi actual na mangyari na in reality. Yung mahawakan ka na niya, yung maakap ka na niya, yung totoo na magkasama kayo. Ganun ang mga nagde-daydreaming na magkasama sila ng person niya, ganun. O bumubuo sila ng pamilya, ganun na masaya sila.
na-enjoy nila yung buhay together, ganun yung mga, di ba? Sa mga nagde-daydreaming dyan, ano pa yung mga dinid-daydreaming ninyo? Kasama yung person nyo, di ba? Ganyan, ganun, no? Kadalasan, na ang sarap ng pakiramdam nyo habang nagde-daydreaming kayo nakasama niyo yung person nyo, kahit sa ilusyon lang ng isipan nyo. Ganun, di ba? Aminado naman kayo na daydreaming lang. So, di ba? Pagka tapos ay malungkot ka na naman. So, ganun ang person mo. Kasi, hindi naman na realidad eh. Hindi naman totoo eh. Daydreaming lang. Hanggang isip niya lang yun. No, ganun. Kaya, problema siya. Gusto niya yung parang na-stress siya. Parang nasasaktan siya kasi hanggang daydreaming lang nga lang eh. Yung mga nasa isip niya na magkasama kayo. Kaya gusto niya makipag-reunite sa'yo. Kasi mahal ka niya. Ikaw ang laman ng puso niya. Kaya nga panay ang daydreaming niya sa'yo. So ano pa? Tungkol sa person mo na to na gusto makipag-reunite sa'yo na yan. Na may offer na a huge pentacle. Anong tungkol sa kanya? Hindi na siya confused. Hindi siya stuck. Ibig sabihin, hindi na clouded yung isipan niya din. Hindi na siya unsure. So, sure na siya na gusto niya makipag-reunite sa'yo. At ano pa, na gusto niya magkaroon ng new beginning sa inyo. Reunion also. No? And ano yung feelings ngayon ng person na to na gusto makipag-reunite sa'yo? Anong feelings niya sa'yo? Kasi huge yung offer niya sa'yo eh. Upright ba to High Priestess? Yes, it's upright. And the Hanged Man. Feeling connected. Feeling niya meron talaga malakas yung kutob niyan. Malakas yung parang nasisense niya, no? Malakas yung kutob niya na meron kayong spiritual connection. Na nararamdaman niya yon, na nasisense niya pati. Kasi High Priestess. Yes, nasisense niya pati yan na meron kayong spiritual connection. Nararamdaman niya yung energy mo, na talagang feel niya meron talagang deep soul connection sa inyo. Yes, yun ang nafe-feel niya. Feel niya, nararamdaman niya talaga na mayroong deep soul connection sa inyong dalawa. Na yung connection niyo is divinely guided. Pati. Ganon. Yun pati. Kahit siguro sa isipan niya kasi Queen of Swords, clarified by Queen of Swords. Ganon siguro ang kanyang, pati sa isipan niya, no, na naramdaman niya talaga, nasisense niya na merong deep soul connection sa inyong dalawa. Yun ang naramdaman niya. Yun ang kutob niya. Malakas ang kutob niya. Na merong deep soul connection sa inyong dalawa. Or spiritual connection pati. Na with the Hanged Man. Na parang napapatulero o napapaisip siya ng malalim na parang, alam niyo, hindi siya kumikilos na isip siya ng isip. Ganon na parang nag-imagine pati sa'yo. Ganon. Ganon na nga. Parang occupied yung isipan niya. Palagi kaka-imagine sa'yo. Ganon. Oo, tama. Parang ano yung parang nag-iisip ng malalim katulad nito. Itong person na to na, yan. Yun yung parang natutulero ba, kakaisip ba? Parang natingga na, tapos imagine sa'yo. O kaya ay, minsan siguro kahit may ginagawa na patigil, tapos mag-isip, mag-imagine sa'yo, ganon. O kaya ay, minsan ay sinasadya niyang magpahinga, no? O mag-relax. And then mag-imagine sa'yo, ganon. Na, alam mo yung parang connected talaga siya sa'yo. Yung ganon. Ganon na nga. Na connected siya sa'yo, na feel ka niya. Ramdam na ramdam niya yung energy mo, na buhay yung kanya imagination, no? Ganon. Parang buhay na buhay, no? Pag ini-imagine ka niya. And then, ano ba yung may ini-imagine niya kasama ka? Kasi mahilig siya mag-imagine eh. Minsan natetenga yan, kaka-imagine sa'yo. Alam mo yung natetenga na
minsan wala siyang ginagawa, imagine lang siya ng imagine sa'yo, gano'n. Ano yung, mga ini-imagine niya sa'yo pag ini-imagine ka ng person na 'to, na gusto makipag-reunite sa'yo. Ay, ship. Yung naglalayag kayo sa laot na magkasama, siguro hilig niya 'yan, guys. O gusto niya 'yan o yung mamasyal kayo sa laot, sa dagat, yung ma-enjoy ninyo yung bakasyon o sa cruise ship, pwede din na sasakay kayo sa cruise ship, then mag-enjoy, ganon. Or pwede din sa bangka or yate or pag social yate, no, at cruise ship, no. Pero kung hindi social, di bangka lang, ganon. Pwede din speedboat. Basta yun ang mga ini-imagine nyo na magkasama kayong dalawa na you spend time together, na masaya kayo, na-enjoy nyo yung time nyo together, na blissful, ang sarap ng pakiramdam ninyo, matiwasay yung buhay ninyo, payapa yung isipan ninyo, alam niyo nag-i-enjoy na lang kayo sa buhay, yung mga ganun ba, together, na magkasama kayong dalawa. So, ganun. Ano pa, yung ini-imagine itong person mo na to na gusto makipag-reunite sa'yo, na malaki yung offer niya nga sa'yo, it's a huge offer. Imagine ka kasi niyan eh. Lady, na mataas yung status nyo, respetado kayo, kasi sa mga monarch na bansa na rule by monarchy or basta yung may monarch yung kanilang government, ay mga noble person itong mga lady na ito, mga mataas yung status nila, na respetado sa society. So yun din ang gusto niya, na mataas ang status nyo, respetado kayo, ganun, na ano, na ikaw to maging lady, ganyan, ikaw yung maging lady. Both of you, pahalang isa-isa. Both of you, parang lady na respetado, ganun, both of you. Both of you na respetado kayo sa society, na respetuhin ng mga tao ang inyong relationship. Kaya, yung inyong relationship kayo, no? Kasi merong mga tao na disrespectful nga pagka mababang status ng isang tao. Merong mga ganun eh. Lalo kung alam nilang kaya-kayanin lang nila. Yung mga ganun ba, babastusin nila. Sinasadya nilang bastusin. Tapos pag nagalit ka sa kanila na binabastos ka nila, ay ikaw na ngayon ang magmukhang masama. Ganun ka manipulative ang iba. Ganun ka cunning, no? Ganun ka lang puso. Ganun. Ano naman ang gusto pa niya na maging buhay kasama ka. Ay yung ini-imagine niya. Kasi yun ang mga clue, no? Na mga, yan ang mga ini-imagine niya daw na. Palagi nag-imagine yan, so madaming in-imagine yan. Ano pa yung ini-imagine nitong person na to na may malaking offer sa'yo, na gusto makipag-reunite sa'yo? Ano ini-imagine niya na buhay kasama ka, o ano yung mga ini-imagine niya? Tingnan natin. Yung abundant yung buhay nyo. Napakasagana, madaming business, kasi fishes ay sumisimbolo ng business. Or pwede din any source of income, na madami kayong source of income, madami kayong streams of income, no? Na vast yung inyong pinagkakakitaan, ganun ba? Parang ocean, no? Parang ocean yung source of income ninyo, parang gano'n na. Parang kasing laki ng ocean, gano'n.
no? Napaka-vast, napakalaki, no? Kasi may mga fishes parang sa ocean, no? Very blue pa na yung water, parang sa ilalim ng tubig. So, ganun. King of Diamonds pa naman, no? Maging napaka-wealthy ng buhay ninyo, napakasagana, napaka-abundant, napaka-prosperous. Ganon. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person na to na gusto niyang magkaroon ng reunion sa inyong dalawa, na malaki ang offer niya? Upright ba tong Five of Pentacles? Upright. Itong gusto niyang sabihin na nagdurusa daw siya, nahirapan siya, di ba? Diyan sa kanina sa taas. So, na lalo kung hindi mo siya kinakausap o hindi mo na siya naalalang i-message, kung wala ng communication sa inyo, na left out in the cold siya, parang ganun ba? Na nahirapan siya, nagdurusa daw siya. Dahil parang na left out in the cold or parang nahirapan siya na maring kung hindi mo pinapansin na yan, di ba? Kaya gusto ng reunion. Ano pa? Ang gusto niyo sabihin sa'yo ng person na to na gusto makipag-reunite sa'yo, na malaking offer niya sa'yo. Upright ba to? Tong Page of Cups. Let's see. Upright din siya. May offer siya sa'yo, guys. May offer daw siya maging brave with the color red, no? Maging eager, no? With the color red. And maging courageous with the color blue. And na mag-offer sa'yo ng offer niya, kahit small offer pa yan, no? Sa umpisa. Basta maglakasan yung loob niya daw at maging matapang daw siya na mag-offer talaga siya sa'yo, na hindi siya mahihiya. Alam mo parang, parang bibo talaga, biba, mga ganyan. Yes, biba, no? Maging biba siya and maging matapang at malakas ang loob niya na mag-offer sa'yo ng cup of love. Ayan. Mag-reach out pati sa'yo, mag-offer ng cup of love. Ayan. By the way, ano pa nagustuhan sa'yo ng person mo na to? Bakit gusto niya makipag-reunite sa'yo? Ano nagustuhan niya sa'yo? Dahil ikaw yung perfect match niya talaga. Dahil bagay kayong dalawa. Tingnan natin. Hindi. Dahil passionate ka. Ito lahat nakita niya sa'yo dahil yan nakikita niya lahat sa'yo. Hindi. Dahil sa qualities mo na to. Dalawa kasi nasa picture eh. Dahil sa qualities, yes. Dahil sa interesado siya sa qualities mo na to. Parang ikaw to lahat, no? Kahit dalawa yung nasa picture dito. Na you're both positive and brave. Passionate. And parang pinag-isa ba? Positive, passionate, confident, attractive, no? Kasi fiery color, so attractive yan siya. Hot, no? Kasi red color is hot, no? It's color of hot, no? Parang ano ba, sili na pula, di ba? Hot yun. Hot and spicy. Ano yung and also courageous ka, may color blue. Courageous and lalo na yung mind mo. And ano ka kasi nasa ulo eh. And para ba mysterious ka din kasi may mask. Ayan. Parang may mga gusto siyang mabuksan pati sa pagkatao mo. May gusto siyang interesado siyang malaman, no, sa pagkatao mo, na it adds attractiveness also, no? Sa'yo yun, no? Para sa kanya, napaka-attractive pati nun. Parang may mystery sa pagkatao mo, sa personality mo, na nakikita niya sa mga mata mo. Nakikita niya sa mga mata mo yung mystery na yun. Tingnan natin, ha? O sa mga mata mo ba na? Oo, tama. Sa mga mata mo. And assertive ka. Ayan, assertive. And goal-driven.
Yan yung mga color ng goal driven eh. Optimistic, a leader type, strong yung personality mo, full of strength, active, energetic. Yan ang mga color ng mga energetic. Fiery colors. Ayan. Ano pati ang palagi ini-imagine niyan sa'yo. Ano ang ini-imagine niyan sa'yo? Ano yung nakikita niya sa'yo na palagi niya ini-imagine? Gusto ko niyang imagine. Ay! Yung magkaanak kayo? Yung may anak kayo, magkaanak kayo? Ganon? Kasi, oo, yung may anak na kayo, yun ang ini-imagine niya na may baby na kayo, may anak na kayo, the child, na gusto niyang imaginein. No, na may anak na kayo, yung makabuo na kayo ng anak na magka-baby na kayo. Na may baby na kayo together, sabi ko sa inyo kanina eh. Mga ganun eh. Common na yun eh. Yung nag-imagine na may anak na sila, mga ganun ba. Na mag-asawa na sila, tapos may anak sila, ang saya-saya nila, bilang pamilya, ganun, mga ganun. Ganun kadalasan ang mga in-imagine, na mahilig mag-imagine. Ganun yun eh. Na magtagumpay na magkaanak kayo, mga ganun. Na bumuo na kayo ng pamilya at magkaanak kayo, magsama kayo at magkaanak kayo, mga ganun pa. Maging isang happy family na kasi may anak na, mga ganun. Maging buo na kayo kasi may anak kayo, ganun. Isang kumpletong pamilya, ganun. Ano ba yan pag nagkaanak ba kayo? Masayang-masaya talaga siya na hindi ma-explain yung kasiyahan niya. Yes! Masaya-masaya siya na parang, alam mo yung capable siya na parang, walang imposible na kayang gawin, no? Maybe just to protect you and your child, mga ganun ba? And, walang limitation, yung mga kaya niyang gawin, parang mas lalo siyang ma-inspire na i-turn yung mga dreams into reality. Kung mayroon siyang mga goals, no, mas lalo siyang ma-inspire. Alam niyo, parang wala na naglilimit sa kanya sa mga kayang gawin, no? Na parang napaka powerful niya, parang napaka capable niya, ganun na ganun. Parang so great siya, ganun yung pakiramdam niya, so great. And para siyang parang kasi may death card, parang yan, kaya niyang pumatay para lang protektahan ang anak ninyo. Ganon. Oo. Kaya niyang pumatay para protektahan lang ang anak ninyo. At ikaw? Ay, hindi. Yung anak ninyo lang. Yung anak ninyo. Kaya niyang pumatay para lang protektahan ang anak ninyo. Kasi yan ang ang bunga ng pagmamahal niya sa'yo. Parang, yes, kasi yan ang bunga ng pagmamahal niya sa'yo. Yun. Kaya may death card dito. Ano pa? Clarification lang yan, guys. Clarification lang yan. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to na gusto makipag-reunite sa'yo? Na malaki ang offer niya sa'yo. It's a huge offer talaga. Takpan ko to kasi nakahubad yun sa picture. Ikaw talaga yung choice niya. Deep love or yung naramdaman niya sa'yo ay yung deep, yung may deep soul connection sa inyong dalawa, na ikaw talaga ang pinipili niya, ikaw talaga ang choice niya, ikaw lang ang gusto niyang makasama o maging partner. Yes,
na ikaw lang ang gusto niyang makasama o maging partner. So, iba-iba naman kasi ng type at nararamdaman yung tao, no? So, hindi naman pwede na kung attractive yung isang tao ay ang gusto niya lahat ng opposite sex ay magkagusto sa kanya na siyang pangarapin o na magpangasawa. Wag ganon. Kasi madaming tao sa mundo. Parang ano yun partner-partner. Meron talagang mga tao na they are meant for someone. 'Di ba? Ganon. Oh. So, sa mga attractive dyan, sa mga ang tingin ay lahat ng opposite sex ay gusto sila mapangasawa, hindi po lahat, no? Kasi meron talagang meant para sa isa't isa. Maaaring madami, no? Yung ma-attract pero not all. Okay? Ganon. Katulad nitong person na to, no? Na ang gusto niya ay ikaw lang talaga, no? Ang mapangasawa niya, no? Ikaw lang ang maging partner niya. At nag-imagine na tong magkaanak kayo. Yan ang gustong-gusto niyang mangyari, ang magkaanak kayo. Nagagawin niya lahat kahit pumatay pa siya para lang protektahan ang magiging anak ninyo. Ganon. Kasi yan ang bunga ng pagmamahal niya sa'yo. Yung magiging anak ninyo. Ganon, no? Tingnan nyo. Kay ano man to, 10 of Pentacles. So, yan ang gusto niyang buuin ninyo. Pamilya. Oh, kumpletong pamilya, kumpletong buhay, masagana, kumpleto, napaka-abundant, oh, mayaman. Yun talaga ang gusto niyang ibigay na buhay sa iyo at sa maging anak ninyo at para sa sarili niya. So, ayan, ito na lamang for collective reading. By the way, madami pa nagkakagusto sa iyo. Tingnan natin para ma-inspire. Madaming nagkakagusto sa'yo. Madaming na-attract sa'yo. Hindi. Ay, palang pa to. Pride ba to? Hindi. Madami ba ang, magkaiba yung attraction? Madami ba ang na-in-love sa'yo? 50-50, upright ba to? Yes, madami na in love sa'yo. Siguro mga ex mo, o mga nagkakagusto sa'yo, mga ganon. Ano pa yung darating sa'yo? Itong person ba itong darating sa'yo na yan na 9 of Wands? Person na gusto mag-invest din sa'yo pero mukhang guarded siya, defensive. Yan pa, may isa pang gusto dumating sa'yo. Pwede yung person or past person. Pero dyan sa tao na yun, swerte-swerte ka na dyan. Oh. Ano pa hanapin mo? So yan, ito na lamang guys for collective reading.